Masayang tinanggap ng 34 na Rizaleño ang Nego Cards mula sa pamalang bayan ng Rizal kamakailan. Sila ang napiling benepisyaryo na nagnanais na magsimula ng kanilang sariling negosyo. Ayon kay Mayor Trina Andres, ang mga Nego Cards na ito ay bahagi ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE Integrated Livelihood Program na lagi anyang katuwang ng lokal na pamahalaan na naglalayong magbigay ng puhunan sa pamagitan ng pagbibigay ng resources tulad ng Nego Card bilang paunang pundasyon sa kanilang sisimulang pagkakakitaan. Bukod sa Nego Cards, kasama na rin dito sa cart ang ilang inputs tulad ng kawali, mini stove with gas tank, juice jar, sandok, apron, hairnet, food gloves at iba pang gamit na makatutulong sa kanilang pagtitinda. Binanggit pa ni Mayor Andres na sa pamagitan ng ganitong klase ng proyekto ay tunay na mas mapapataas nila ang antas ng pamumuhay ng kanyang mga kababayan bilang patunay sa kanyang advokasya na kasama ang lahat sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayan ng Rizal. Pasok sa seldang isang most wanted person sa Nueva Ecija matapos maaresto sa isinagawang manhunt operation ng Ecija Police nitong August 10, 2024. Kinilala ni Police Major Angelito A. Manalastar sa Chief of Police ng Quezon, Nueva Ecija ang naarestong wanted sa alias na Mark, residente ng Barangay Dulong Bayan ng nasabing munisipalidad. Ganap na alas 11:30 ng umaga, nagsagawa ang Joint Warrant Operatives ng Quezon Municipal Police Station, 2nd PMFC NEPO, 303rd MC RMFD3 ng Manhunt Charlie Operation sa nabanggit na lugar na nagresulta sa pagkakaresto kay alias Mark. Si alias Mark ay nadakip sa bisa ng warrants of arrest for statutory rape nang walang inirekomendang piyansa ang korte, kung saan siya ang Quezon's top 2 most wanted person. Kasalukuyan na sa kustudya ngayon ng Quezon Municipal Police Station ang akusado. Samantala, isang loose firearms caliber .38 revolver ang voluntaryong isinuko ng concerned citizen sa Quiapo Municipal Police Station bilang tugon sa panawagan ng PNP na isuko ang lahat ng loose firearms sa kanilang mga unit kaugnay ng PNP Balik Baril program. Sumampa na sa 30 local government units o LGU sa Nueva Ecija ang nakiisa sa DTI's Public Market Digitalization Program matapos sumali ang LGU Piñaranda mula nang ilunsad ito noong 2023 ng DTI Nueva Ecija. Ang layunin nito ay ipatupad ang mga cashless transaction bilang opsyon sa pagitan ng mga may-ari ng negosyo at mga mamimili at upang magbigay ng dekalidad na serbisyo sa publiko. Bahagi ito ng programa na gawing mas mapagkompetensya ang pampublikong pamilihan batay sa probisyon ng Electronic Price Watch Board, scan matrix system at ang pagpapatibay ng piling QRPH Plus. Ang programa ay pinasimula ng DTI Nueva Ecija katuwang ang BSP, DILG at ang mga LGU sa lalawigan upang isulong ang modernisasyon sa sektor ng transportasyon at mga pampublikong pamilihan. Samantala, sinabi ni Piñaranda Mayor Joselito A. Ramos na ang pagpapatupad ng programang ito ay magpapalakas sa kalakalan sa kanilang bayan lalo na sa pagbubukas ng bagong pampublikong pamilihan ng mga local government units. Sinuportahan ng mga market vendor, grupo ng transportasyon at mga service provider tulad ng GCash, Maya, Producers Rural Bank at Fico Bank ang programa.